Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ang kwento na ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa karanasan ko sa mga alagad ng dilim. Ito ay nangyari noong 22 taong gulang pa lamang ako. Itago niya lang ako sa pangalang Jaime. Nagtatrabaho sa isang mall sa Ayala, Makati noong mga panahon na yon. Nataong laging closing ako noon at halos late na nakakauwi mula Makati hanggang Fairview sa Quezon City. Noong mga panahon na yon, halos alam ko naman na yung mga kwento ng mga aswang at mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao lang. Aware din naman ako sa mga ganyan noon kasi yung lolo at lola ko ay mga dating manggagamot. Yung lolo ko naman ay gaya sa mga angkan ng mga taong sobrang makaluma ang mga paniniwala. Yun bang mga taong sinasabi nilang may mga libreto at mga dasal na hawak. Mga medalyong pangontra umano sa mga maligno at mga aswang. At iba't ibang uri pa ng mga kagamitan. Alam niyo, Sir Seth, hindi ko alam kung bakit at paano nangyari yung mga ganong inkwentro ko. Na halos akala ko sa ibang tao ko lang maririnigan at mababalitaan. Ika nga nila, to see is to believe umano. Hanggang sa iyon na nga, back to topic. Kakauwi ko lang galing trabaho noon. Nagpapahinga ako sa sala namin noon. Tamang cellphone lamang muna habang hindi pa kumakain. Kalagitnaan ng panonood ko sa cellphone ko. Bigla na lang akong nakaamoy ng masangsang na amoy. Yung para bang nabubulok na niyog na hindi ko mapaliwanag. Kasabay nun, yung mga aso na mga tita ko sa labas, nag-iiyakan na parang pinapalo sila. Magkakatabi lamang yung mga bahay namin nun. Nung una, hindi ko ito pinapansin at tuloy pa rin ako sa panonood sa cellphone ko kasi ako na lang naman nung mga panahon na ito ang gising noon sa bahay. Hanggang sa nagulat na lamang ako ng biglang may pumihit ng dahan-dahan sa doorknob namin. Yung doorknob namin ay sira na. Kumbaga, ikot-ikot lang kapag pinipihit. Mabubuksan lamang yun kapag inalis mo yung kalang sa taas na parang makalumang lock ng mga bahay o banyo. Pinagmasdan ko munang maigi yun. Hindi ako naimik. Binaba ko yung cellphone ko sa kama ko at unti-unti akong lumapit sa main door. Nung papalapit na ako ay doon ko naamoy yung mabahong amoy na naman. Magsasalita na sana ako kaso binigla ko na lang agad ang pagbukas. Pero kasabay ng pagbukas ko sa pinto namin, nagtahulan na may halong iyak yung mga aso namin nun. Saktong pagbukas ko, nakita ko sa terasa namin yung kalbong lalaki. Sobrang kintab ng balat mula anit pababa. Nagtago yun siya sa sirang ref namin na nakalagay sa terasa na yon. Open yung terasa namin at tanaw mo ang mga kabahayan sa kabilang bundok. Matapos ko siyang makita, ay umakyat yung kilabot sa ulo ko. Nung tumagilid siya sa akin, habang nagtatago sa likod ng sirang ref na yon. Nakita ko yung kulubot niyang mukha. Saka yung mga mata niyang namumula dahil nasisinagan siya ng ilaw sa ibabang bahay malapit sa amin. Lumundag siya sa terasa namin paibaba nung napamura ako sa gulat nun.
Pero ito ang malupit, Sir Seth. Walang kahit anong kalabog nung tumalon siya sa ibaba. Bigla lang itong yumuko saka tumakbo sa bakod namin na halaman. Wala siyang lulusotan ng mga panahon na yon. Gawa ng aso at pusa lang ang kasya sa halamang harang na yon. May barbed wire din kasi doon. Napatakbo ako at sinundan ko siya. Pero nung pagtalon niya sa may halaman ay bigla na lamang siyang nawala. Wala akong ibang nahawakan noon kundi yung PVC na tubo. Panungkit namin sa mga sinampay. Hindi ko alam kung bakit sinundan ko din siya noong mga panahon na ito pero parang nawala yung takot ko noon. Hindi lang din kasi yun yung unang beses na nakainkwentro kami ng lolo ko ng ganun pero noong mga panahon na nangyari ito, ako mismo yung nakasaksi sa itsura ng kung anuman yung maitim na malangis na lalaki na yon. Nang makarating na ako sa pinaglundagan niya, wala na akong nakita na kahit ano. Pero nung pagtalikod ko, bigla na lang may lumipad na malaking ibon sa uluhan ko. Papunta doon sa mataas na ginagawang bahay, sa tapat ng bahay namin. Nung dumapo siya doon ay narinig kong humuni ito ng kakaiba. Bagay na nagpatigas sa mga hita ko para hindi makagalaw. Sobrang takot na ako ng mga panahon na ito pero pilit kong pinipiga yung panungkit na hawak ko. Saka ako sumisigaw sa kanya na, "Sige, subukan mong bumaba dito. Pag hindi kita pinaghahataw ng hawak ko na to." Tapos para siyang lumalabo sa paningin ko. Napaka-weirdo pero parang natatakpan ng muta yung mata ko nung gabi na yon. At nung pinagmamasdan ko na ulit siya, nagulat na naman ako nang makita ko yung manong na pumihit sa pinto namin. Nakaupong aso siya doon sa mataas na pader ng ginagawang bahay. Hindi ko alam kung nagbago ba yung anyo niya o ano. Pero pagkatapos nun ay sinigawan ko na yung lola ko sa loob. Pero hindi siya sumasagot. Yun pala ay masama ng pakiramdam ng lola ko. Doon ako napaisip na baka kaya yung aswang na yun ay gustong pumasok sa bahay namin. Dahil naaamoy niya si lola na merong lagnat ng mga gabing yon. Kaya ang ginawa ko ay dinuro ko siya ng pamalo ko dahilan para iprovoke siya papunta sa akin. Para pa nga siyang humahagikik na nakakainis. Napakalakas ng boses ko nun. Pinagmumura ko siya. Hindi nagtagal ay lumabas na yung ibang pinsan ko sa ibang bahay. At nagsimula ng magbukasan yung mga ilaw nila sa labas ng bahay nila. Nung nilingon ko na siya, Sir Seth, nawala na siya dun sa pwesto niya sa may taas. Tinanong nila ako kung anong nangyari kaya nakwento ko naman yun sa kanila. Nagdesisyon sila na samahan ako. Libutin yun mula sa garahe namin hanggang doon sa hardin ng lola ko. Akala ko, doon na natatapos yung senaryo na yon. Nagkamali ako. Bumalik ito. Nung madaling araw din na yon. Pero nung oras na yon, iba na yung nakita ko. Isang malaking aso na nakatungtong ang dalawang paa sa bintanang salamin namin. Bintana kung saan naroroon nakahiga banda si lola. Kaya nung nakita ko yung anino ng aso na yon, dali-dali akong lumabas at umikot sa bintana at nakita ko pa rin siya doon na para bang hindi natitinag sa akin. Kinuha ko yung itak ng lolo ko na naiwan niya, saka ko siya sinugod. Mabilis siyang kumilos. Mataas yung kada lundag niya. Dagdagan pa ng nakakairita niyang hagikik na para talagang nang-aasar. Winasiwas ko yung itak ko hanggang sa tumama yun sa bandang tagiliran niya. Dahilan para masugatan ko siya ng konti. Saka ito tumakbo.
Nang makalayo na ito ay bigla na lamang itong nawala sa may halamanan. Halos nagising lahat sa mga bahay-bahay namin dahil sa tahulan ng mga aso at sa pagmumura ko sa nilalang na yon. Isipin mo, Sir Seth, Quezon City na yon pero hindi mo aakalaing may mga ganun pang naliligaw sa amin. Ilang araw ang lumipas matapos ng pangyayaring yon. Gumaling naman kaagad yung lola ko. Hindi na siya nagpakita doon pero yun ang akala naming lahat. Lalo na nung nag-umpisa ng magkwento yung lola ko tungkol sa aswang na nakasagupa namin sa labas nun. Ayon sa kanya, dun umano yung kumare niya sa bukal. Yung bukal, lugar yun na pababa na pagkatapos ng bahay namin. Habang nagkikwento siya sa akin nun, sinabi niya na kaya daw pala hindi yun nagpupunta sa bahay dahil kilala daw pala siya ni tatay at minsan na rin pala siyang nahataw ng buntot pagi ng lolo ko dahil binalaan niya umano ito noon pero hindi nakinig. Sinabihan na daw pala nila lolo at lola na huwag tatalo sa lugar namin pero mukhang hindi umano sila nito pinakikinggan. Although noong mga panahon na yon, hanggat maaari sana, ayoko nang mag-isip o intindihin pa yung mga ganon dahil halos ilang taon nang nakakalipas simula nung nakainkwentro kami ng ganyan ng lolo ko sa lugar namin. Kumbaga matagal ng panahon yon. Kaya ganon na lang ang pagtataka ko kung bakit sinabi ng lola ko na kumare niya yon. Sabi ko lalaki yung nakita ko nung gabing yon. Ay naman kay lola, baka yun umano ang anak ng kumare niyang si Mang Mauro na dating namamasada sa lugar namin. Tumigil na umano sa pamamasada yon at nabalitaan na lamang namin na parang nagkasakit umano at hindi na naglalalabas ng bahay. Yung mga sumunod na araw, parang naging komplikado na. Dahil hindi lang isang beses kundi halos gabi-gabi na itong panay ang huni at kalampag sa mga bubungan ng bahay namin. Pati na rin sa mga pinsanan ko. Ang sabi ni lola, pupuntahan niya umano yun bukas na bukas yun para kumprontahin. Ginawa niya yun. Pero bago pa makalabas ng pinto si lola, may nakita kami sa labas ng bakuran namin doon sa harang na halaman sa ibaba ng terasa. 3 tao yon. Nakatuon ang tingin sa terasa kung nasaan kami ni lola. Tinanong pa yun ni lola kung ano ang ginagawa nila at kailangan nila doon at sino ang hinahanap. Tumingin silang 3 kay lola. Napakatalim ng titig nila noon at nagsabi ng, yung apo mo, masyadong pakialamero yung apo mo. Sabi ng isang matandang babae na nakaitim na duster. Nung narinig ko yun ay bigla akong kinilabutan. Pagkatapos ay nilingon ako ng lola ko at sinabi niya na pumasok na daw ako sa loob ng bahay. Nilapitan sila ng lola ko at sinabi na wag na wag umano silang magkakamaling galawin yung apo niya at malilintikan sila. Pero tumawa pa yung 3 na yon at sinabi sa lola ko na, anong magagawa mo tanda? Tingin mo ba kaya mo kami? Ngayong wala na ang asawa mo. Patay ng bantay nyo dito. Dagdag pa nilang 3. Tinutukoy nila Sir Seth ay yung namayapa kong lolo. Pinatay yung lolo ko sa probinsya kung saan siya nagtatrabaho bilang karpentero. Kaya ganun na lang kalakas ang loob ng 3 na yon para ganunin si lola. Sumagot naman si lola sa kanila, hindi pa patay ang bantay. Kaya natigil yung 3 sa pagngiti nila nun. Nakasilip kami sa bintana. Pinagmamasdan sila.
Matapos sabihin ng lola ko yun sa kanila, sabi nila sa lola ko ay papatayin daw nila yung bagong bantay na tinutukoy ng lola ko. Wala daw magagawa yung bantay na yun sa kanilang tatlo. Pero nung magsasalita pa sila, biglang may inusal yung lola ko sa kanila. At parang nataranta yung tatlo na yon. Bigla silang nagkulasan at umalis. Gulong-gulo ako ng mga panahon na yon dahil bakit sa panahon pang yun sila nagsilabasan, di ba? At ang tanong ko sa lola ko ay kung sino yung sinasabi niyang bantay na hindi papatay. Ang buong akala ko ay si nanay ang bantay na yon kaya nagbahala ako kasi matanda na rin siya. Pero nagkamali ako. Ang taong tinutukoy niyang bantay, yung bagong bantay na sinasabi nila, ay walang iba kundi ako. Lumipas ang ilang taon pagkatapos ng nangyari na yon, ay halos hindi ko na lang ito iniisip, gawa na rin ng ibang bansa ako. 6 na taon ako sa ibang bansa at sa loob ng 6 na taon na yon, ay hindi man lamang ako nakapagbakasyon sa amin gawa ng naipit kami sa pandemya. Nung nagdesisyon na ako mag for good sa Pilipinas, Sir Seth, hindi po ako tumuloy sa bahay namin. Doon po ako sa lugar ng aking napangasawa, sa may Zambales. Nagkaanak na rin kasi kami noon. Napag-usapan naming mag-asawa na maiging doon na lang mamalagi sa lugar nila kaysa sa amin. Dahil bukod sa masyado ng polluted yung lugar namin ay isa pang napakaraming hindi maipaliwanag na pangyari ang mga naroroon. 1 linggo simula nang umuwi ako galing ibang bansa. Tinawagan ako ng aking tiyahin at nangamusta ito sa akin. Nagtanong kung hindi daw po ba ako magpapakita sa mga magulang ko, lalo na sa lola ko. Nagkaroon din kasi kami ng tampuhan ng aking ina noong mga panahon na ito. Ang tangi ko na lamang nasabi, susubukan ko at ayoko ng gulo. Siya namang sinang-ayunan niya noon. Nag-usap kami ng maayos ng partner ko tungkol sa pagluwas naming mag-asawa, kasama ang anak namin na 8 buwan pa lang noon. Pumayag naman ito at nagpunta nga kami doon. Bagay na hindi ipinagpalagay ng loob ko. Hindi dahil sa tampuhan namin ng nanay ko kundi yung mga bagay na sinabi ng lola at mga kapatid ng lolo ko sa akin bago ako makaalis ng bansa noon. Sinabi nila ito sa akin noong pagtapos magpunta ng 3 aswang sa labas ng bakuran. Nag-usap-usap silang mga matatanda sa bahay noon. Meron silang sinasabi na kanino umano binigay o iniwan ng lolo ko yung mga gamit niyang pangontra sa mga masasamang elemento ng dilim. Agad naman nila itong hinanap sa ilalim ng kabinet ng lolo ko. Nahanap nila ito at binuksan. Kulang umano yon ng isang bagay na isa sa pinaka-importante ayon kay lola. Dahilan ng pagtatanong nila sa akin kung may kinuha daw pa ako sa mga yon. Wala po. Yun lang ang tanging sagot ko sa kanila. Dahil wala naman nga akong pakialam sa mga ganong bagay na meron silang mag-asawa nung araw. Katwiran ko, gusto kong mamuhay ng normal. Hindi katulad nila. Pero hindi naging ganun ang nangyari. Yung bagay na nawawala at hinahanap nila ay nakita ng lola ko sa ilalim ng higaan ko. Dahilan para magalit ito sa akin. Hindi ko naman alam na naroroon yon. At ang alam ko dati ay nung buhay pa yung lolo ko ay palagi ko siyang nakikitang nahiga sa may higaan ko kapag nasa trabaho ako. Yung bagay na yun, Sir Seth, ay parang maliit na botelya na may lamang parang langis sa loob. Hindi ko naman tinanong yon sa aking lolo dahil lagi niyang dala yon. Ang pagkakaalam ko lang dati, sabi niya, bigay yon ng mga diwata sa probinsya para magamit niya kung nasaan man. Napapailing na lamang ako ng mga panahon na yon.
Dahil halos ayokong maniwala sa mga ganun dati. Ultimong yung mga libreto na sinasabi niya na iiwan niya daw sa amin kapag nawala umano siya at ituturo sa amin para magamit namin. Hindi niya nagawa yon dahil nga pumanaw siya. Balik tayo sa pagluwas namin, Sir Seth. Bali, naroroon na nga kami. Marami nang nagbago doon. Halos marami ng kabayang na itayo pagkatapos ng pandemya. Hindi ko na halos kilala yung mga tao doon sa amin at mga bagong mukha na. Fast forward. Nung gabi na yon, maayos naman yung naging takbo ng mga pangyari pero pagsapit ng 9:00 ng gabi, yung anak ko ay nagumpisang umiyak ng napakalakas na walang dahilan. Yung mga aso namin ay nag-iyakan na parang takot na takot. Bagay na nagpaalala sa akin nung araw. Iba yung pakiramdam nung gabi na yon. Dahil malamig naman yung kwarto namin pero parang init na init ako at nagdesisyon nga akong lumabas. Sumunod naman yung mga pinsan ko ng mga oras na yon. At paglabas ko ng pinto namin at papunta na sa terasa namin, bigla kaming nakarinig ng isang huni ng ibon o parang tunog paniki na hindi ko mawari. Dahilan para mag-iyakan ulit yung mga aso sa bahay. Napabanggit naman yung isa sa mga pinsan kong lalaki na, "Ang aga nyo ah. Bakit? Dahil may bata dito? Mawalang hiya. Hindi kayo makakalapit dito." Ako naman ay tahimik lang at walang imik. Yang ginawa ko ay umupo muna ako sa papag namin at tumingin sa paligid. Ang mga pinsan ko naman ay kumuha ng mga maiinom at tatambay din muna umano sila sa amin. Umalis sa mga ito at bumili na rin ng yosi at naiwan akong mag-isa doon sa terasa. Pagkatapos nilang makaalis, bigla akong may nakitang dumapong malaking ibon sa bubong ng kapitbahay namin. Tapat yun mismo ng terasa namin, Sir Seth. Nakatitig lang to sa akin at ako naman ay walang reaksyon sa kanya. Nakatitig lang din ako sa kanya noon. Halos 1 minuto kaming nagkatitigan hanggang sa nagsalita ako ng, "Anong kailangan mo dito? Ikaw pa ba yung isa sa mga matatanda na pumunta dito noon? O dayo ka lang? Bumaba ka dyan at lumapit ka dito kung kaya mo." Sambit ko sa kanya. Tumawa ito na parang tunog uwak. Tumingin sa akin at biglang lumipad sa bubungan. Paglipat niya sa may bubong namin, ay ramdam na ramdam mo yung parang pagdiin ng bubong na, alam mo yung biglang bumigat yung nakapatong doon. Lalong nagtahulan yung mga aso at nagising sila lola sa bahay at nagtanong kung ano yon. Sagot ko na lang ay wag lalabas at tilak ang pintuan. Hindi ako umaalis sa kinauupuan ko. Inilawan ko na lamang yung bubungan namin na dinapuan niya. Walang ano-ano. May isang kulay itim na mahabang buhok na dumungaw pabaliktad sa may bubungan namin. Sumilip sa akin yon. Napakapangit ng itsura niya. Nakangiti ito, naglalaway, tapos nagsalita ng boses na parang garalgal. "Ikaw nga lalaki. Ikaw nga yon," sabi niya. Sinagot ko siya ng, "Anong ako?" Sabay tumayo na. Saka ito bumagsak sa ibaba ng terasa namin. Nakatingala sa akin. Humahagikik siya na para bang natutuwa na ewan. Sabi ko sa kanya, "Bakit ka nandito at nanggugulo ka sa amin?" Tinuro niya lang ako sabay sabi, "Ikaw yung bantay na matagal na nilang hinaantay at gustong patayin. Pero hindi ko makita sa iyo yung kilabot gaya sa naunang bantay dito." Laking katanungan sa akin nung gabi na yon na
Napaka-weirdo. Gawa ng dapat ay natatakot o kinilabutan na ako pero hindi. Hindi ko din magawang saktan yon dahil iba yung pakiramdam ko nung gabi na yon. Kakaiba siya. Sinabi ko na bakit niya nasabi yon sa akin at napansin kong parang bumalik na yung itsura niya na maayos na yung mukha. At nakatingin na lamang siya sa akin sabay sambit na, "Hindi ko to ginusto." Malamang, ramdam mo din naman yon dahil hindi ka gumawa ng kahit na ano para saktan ako. Hindi ka din natakot sa akin, ramdam ko yon. Kaya nagtataka ako dahil ibang bantay ang nakita ko ngayon. Kalmado kang lalaki. Dagdag niya. Nagtanong ako sa kanya kung taga saan siya. Ang sagot niya ay taga-baba umano siya, sa may bukal papuntang Sapa. Napadaan lamang umano siya doon dahil naaamoy niya umano yung anak ko pero wala naman daw siyang balak manakit. Sadyang mabango lamang umano ito para sa kanya. Isa lamang umano siyang yanggaw. Tinanong ko sa kanya kung bakit alam niya yung tungkol sa lolo ko at sa mga bantay na sinasabi nila. Dahil umano sa isa sa aswang sa bukal, bago umano ito namatay at ipasa sa anak niya yung pagiging ganon, ay naroroon daw siya. Sinabi ko na lamang sa kanya na wala akong balak manakit sa mga gaya nila. Basta't huwag lamang silang mantatalo ng taga sa amin, lalo sa pamilya at magulang ko. Dahil wala naman akong atraso sa kanila. Alam ko, sagot naman niya. Bago ko pa siya tanungin ulit ay tumingin siya sa akin at sinabing, "Kakaiba kang bantay. Ramdam ko sa iyong hindi ka nananakit na walang matibay na dahilan. Hindi ko man lang naramdaman yung pagdibok ng puso mo na mabilis." Saka ito umalis. Nakatingin na lamang ako sa pag-alis niya. Maya-maya pa ay tumigil na naman yung tahulan ng aso namin at pag-iyak ng anak ko. Pagdating ng mga pinsan ko ay parang walang nangyari at nag-umpisa na kaming magkwentuhan. Sila naman ay nagiinom. Hindi naman po ako nainom noon kaya kumain lang ako. Kinabukasan ay nakwento ko yun sa lola at asawa ko. Nabanggit ng lola ko na may babae daw na bata-bata pa na hindi taga dito na pag-alagala sa labas. Yun siguro ang babae na nakita ko sa terasa nung gabi, sabi ko sa kanila. Buti umano at hindi ko hinataw at nagpag-abot kaming dalawa. Sabi ko naman na hindi ko naisip yung ganun nung gabi na yon. Na para bang expected ng katawan ko na makita ko siya. Iba yung pakiramdam ko. Walang takot o kung ano man. Kaya lumipas ang kinabukasan, nagpasya na kaming umuwi ulit sa Zambales dahil 3 araw lang ang inilagi namin doon. Wala na akong ibang naramdaman pagkatapos noon pero ramdam ko siya sa paligid. Nakamasid. Minsan pa bago ang uwi namin kinabukasan ay naglitrato kami sa garahe namin at aksidenteng naisama siya sa litrato na yon. Naroroon siya sa may bubungan. Kung pwede lang sanang ipakita ang litrato dito, sirs, at kaso hindi naman makikita ng yung manonood. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagpapaunlak na magbahagi din ako ng kwento sa channel mo. Hindi pa ito nasundan dahil bagong pangyayari lamang ito. Marami pa po sanang tumangkilik at mag-subscribe sa channel nyo. Isa ako sa mga tagapakinig. Salamat.